Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilag-alala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus nating Panginoon, kasama ng pagkilos at pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Awitin natin ang Psalter 200, The Enthroned Christ, versification ng Psalm 72. Awitin natin ang lahat ng stanza. Over land and sea, earth's remotest regions shall His empire. They that God's inhabit shall their worship bring. King shall render tribute, nations serve our King. I shall have dominion over land and sea. Earth's remotest regions shall His empire be. When the needy seek Him, He will mercy show. In the weak and helpless shall His pity know. He will surely save them from all precious life. For their lives are precious in His holy sight. I shall have dominion over land and sea. Earth's remotest regions shall His empire
our being. Ever and forever shall His name endure. Long as stars continue, it shall stand secure. And in Him forever, all men shall be blessed. And all nations hail Him, King of kings confess. I shall have dominion over land and sea. Earth's remotest regions shall His empire be. Unto God Almighty, joyful Zion sings. He alone is glorious, doing wondrous things. Evermore ye people, bless His glorious name. His eternal glory to the earth proclaim. I shall have dominion over land and sea. Earth's remotest regions shall His empire be. Let us now confess our Catholic undoubted Christian faith. In the words of the Apostles' Creed, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Awitin natin ang Psalter 371. 371, the unity of brotherhood. Ito ay versification ng Psalm 133. Oh, thou pleasant and how good that we one Lord confessing, together dwelling brotherhood, our unity expressing. 'Tis like the old of Aaron's head, the seal of ordination. That o'er His robes the sweetness shed of perfect consecration. Behold how blessed and how good that we one Lord confessing, together dwelling in brotherhood, our unity expressing. 'Tis like the dew from heaven's fair, all
His blessing there in life that is unending. Let us pray. O makapangyarihan naming Diyos na banal, Ikaw na may ganap na karunungan sa iyong sarili. Kilala mo po ang iyong sarili, ang inyong pong bawat pangalan, mga gawa at mga katangian. Ang bawat ninyong mga panukala sa aming Panginoong Kristo ay meron kayong ganap at sapat at hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan at karunungan. Kaya walang pagkakamali na ginagawa niyo po ang lahat ng bagay alinsunod sa inyo pong walang hanggang panukala. At kami, Panginoon, ay may pagkatawag na magpasakop lamang sa iyong kalooban, bagamat maraming bagay ang nangyayari na hindi ayon sa aming kalooban at maraming bagay na nangyayari na hindi gusto ng aming panlasa. Ngunit ang sukatan ng kabutihan at kung ano ang mabuti ay ikaw lamang. Sa iyong katuwiran, Panginoon, ay pinangyayari mo ang lahat ng bagay at kami ay may pagkatawag na lagi magpasakop kapag dumarating ang iyong kalooban. Hindi lamang ito kino-confess ng aming mga bibig na dumating ang iyong kalooban, ngunit meron din kaming kahandaan sa aming puso sa pamagitan ng pananampalataya na kapag dumating ang iyong kalooban, ay magpasakop kami at huwag kami manlaban, lalo tigit ang iyong pong kalooban ay naipapaliwanag sa amin ng malinaw. Bagamat maraming hiwaga ang pananampalataya at maraming bagay na hindi maunawaan ng aming isipan, ngunit sapat ang pagpapaliwanag ng bawat tapat na pangangaral at ng inyong salita upang maunawaan namin ang mga katotohanan na kinakailangan naming malaman, upang kami ay mamatay at mabuhay ng matiwasay at ng may buong kaligayahan, upang kami magkaroon ng kapanatagan sa buhay man o kamatayan, sa katawan man o sa kaluluwa, na malaman namin, Panginoon, na kami ngay kabahagi ng kamatayan, pagdurusa, muling pagkabuhay, at pag-akyat ng Panginoong Kristo sa langit. Kami, Panginoon, ay isang bayan at isang iglesia na ngayon ay nagkatipon para sa iyong pangalan. At hindi namin ginagawa ito, O Diyos, primarily para kami ay pagpalain mo, upang kami ay makinabang muna. Ginagawa namin ito, O Diyos, sapagkat ang iyong pangalan ay karapat-dapat sa lahat ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Bagamat nalalaman namin, Panginoon, na ang kamay namin ay naglilingkod lagi sa paggawa ng kasalanan at ang aming loob ay laging nakakiling sa paggawa ng pagsalangsang sa inyong pong kautusan. Ngunit tanggapin mo nawa, O Diyos, ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pananalangin, pag-aawitan ng salmo, pagbibigay ng aming kaloob, lalo tigit ang pakikinig ng inyong salita. Tanggapin mo nawa ito, O Diyos, bilang pagpapasalamat sa iyo, alang-alang lamang sa Panginoong Kristo, na aming dakilang hari, pari at propeta. Siyang itinalagang ulo ng iglesia at mula sa kanya ay nanggagaling ang lahat ng kapakinabangan, at kami na kanyang iglesia ay totoong nakikinabang at tunay na nararanasan ng bawat pakinabang na ito nang wala man lamang kaming ginagawa, wala man lamang kaming naiambag upang maranasan ito. Isang biyaya para sa amin, Panginoon, na maunawaan ang lahat ng sa amin ay sa iyo. At wala kaming maihahandog malibang ikaw ang magkaloob sa amin ng aming maihahandog. Imposibleng magkaroon ng mga mabubuting gawa maliban na ikaw ang nagpanukala nito upang ito'y aming lakaran. Imposible na magkaroon ng pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan malibang ikaw ang gumawa nito sa amin.
Ano bang maibibigay namin sa iyo, O Diyos? Ano mang bagay na makita mong mabuti sa amin, yun ay mula sa iyo. Sapagkat ang kaya lamang namin gawin ay puro kasamaan at karumihan. Patawarin mo nawa kami, O Diyos, sa aming pagkakasala. Kahabagan mo kami, Panginoon, at dalangin namin na kalugdan niyo ang inyong pong lingkod upang makapangaral ang inyong salita. Gawin niyo po siyang instrumento upang epektibong marinig ng mga mananampalataya at mga hinirang ang inyong salita, at upang epektibo rin itong itaboy ang mga hindi mananampalataya sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, pagkaisahin mo kami bilang isang iglesia sa pamagitan ng inyong katotohanan. Anuman ang kabayaran nito, maging ang aming buhay, ay aming ipapalit para lamang sa kayamanang ito ng inyong pong katotohanan at ebanghelyo. Bagamat marami kaming nagiging kaaway at maraming lumalaban sa amin, ngunit kung ihaharap ito sa inyo pong katuwiran at iharap ito sa inyo pong kalooban, ay hindi ito makapananaig sa amin, sapagkat kami ay ginawa mo ng mananagumpay sa aming Panginoong Kristo. At ang katagumpayang ito ay lubos naming matatamasa sa pagdating ng Panginoong Kristo, kung saan ang bagong langit at bagong lupa ay kanyang itatatag kasama ng kanyang iglesia, kung saan ang buong sangnilikha at ang sangkatauhan ng inyong pong bayan na mula sa sanlibutan ay inyong pong pag-iisahin kasama na nag-iisa at tunay na Diyos. Alalahanin nawa, O Diyos, ang aming mga kapatid na ngayon ay may karamdaman. Alalahanin nawa, O Diyos, ang aming mga kapatid na lumalakad sa kasalanan, at maging ang aming mga kapatid na maraming mga kapighatian sa buhay at dinadala sa buhay. Langin namin, O Diyos, na panatiliin mo sila at ilayo niyo sila sa lahat ng masama at pagkakasala. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 238. The Church Universal, versification ng Psalm 87. Awitin natin ang lahat ng stanza. God, thy Maker, loves thee well. He has chosen thee most precious. He delights in thee to dwell. God's own city, who can all thy glory tell? And hosts and people soon shall come the Lord to know. Nations born again in Zion shall the Lord's salvation show. God Almighty, shall on Zion's strength bestow. When the Lord shall count the nations, sons and daughters he shall see. For to endless life in Zion, and their joyful song shall be. Blessed Zion, all our fountains are in thee. Bago tayo sa pagbabasa ng Biblia, banal na kasulatan sa Genesis chapter 4. Babasahin natin ang buong kabanata ng Genesis chapter 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa,
At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain na sinasabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod nito ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon, inagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha o bumagsak ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit? At bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan na nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi niya, ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pag-alagala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Ako ngayon itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa, at ako'y maikukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pag-alagala, sino mang makita sa akin ay papatayin ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi. Sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit na gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda sa Cain upang huwag siyang patayin ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Siya'y nagtayo ng isang lunsod at tinawag ang lunsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech, at si Lamech ay nag-asawa ng 2. Ang pangalan ng isa ay Ada, ang pangalan ng ikalawa ay Sila. Naging anak ni Ada si Habal, sila ang ama ng mga naninirahan, siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at may mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Hubal, siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at flauta. Pinanganak ni Zila si Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayo mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. Kung 7 ulit ipaghihiganti si Cain, tunay na si Lamech ay 77 ulit. Muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa na siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa ating mga puso. Ang ating teksto ay nasa verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo,
Bago natin matunghayan ang kasaysayan ng naging pagpaslang ni Cain kay Abel, kailangan mo nang maunawaan natin kung ano ang idea ng kasaysayang ito. Ang idea ng kasaysayang ito, simula nung nagdeklara ng digmaan ng Panginoon ng binhi ng babae, ang siyang dudurog sa ulo ng serpente, at ang binhi ng serpente ay magkakaroon ng digmaan sa binhi ng babae. Ang digmaang ito ay nagmanifest una sa kasaysayan ng tao. Nagmanifest agad ito sa mga anak ni Adan. Nung pinatay ni Cain si Abel, ito yung malinaw na indikasyon ng digmaan na idineklara ng Panginoon sa Genesis 3:15. Huwag muna natin titignan yung naging parusa ng Panginoon kay Cain. Paano nangyari na sinumpa ng Panginoon si Cain at naglagay ng tanda ang Panginoon kay Cain para hindi siya mapatay ni numan. Paano nangyari na itong sinumpa na si Cain ay nakapagtayo pa ng isang lungsod? Akala ko ba sinumpa na ng Panginoon ng lupa? Ang titignan natin muna ay yung idea ng kasaysayang ito. Ang idea ng kasaysayang ito, walang anumang pakikiisa ang binhi ng babae sa binhi ng serpente. Laging magkahiwalay ang iglesia at ang sanlibutan. Walang anumang pakikisama ang iglesia sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Ang tanging pagkakaiba lang natin sa mga nasa sanlibutan at sa mga hindi mananampalataya ay hindi yung ating worship, hindi yung pag-aalay natin ng ating mga handog, hindi muna yung ating mga doktrina. Ang ating tanging pagkakaiba sa sanlibutan ay ang ating Panginoong Kristo. Yun yung sentro ng buong kasulatan. Mula sa pangako sa Genesis 3:15, umusad ang lahat ng kasaysayan at nagmanifest na totoo nga, ang bayan ng Israel, ang bayan ng Panginoon, ang iglesia na binhi ng Panginoong Kristo ay merong digmaan laban sa sanlibutan, at ang sanlibutan, ang laging nais nito, kapag nakita nito na ang iglesia ay nasa katuwiran ng Diyos, ang laging pakay-lagi ng sanlibutan ay paslangin ng iglesia at ang mga binhi ng Panginoong Kristo. Ang laging pakay ng sanlibutan sa mga mananampalataya ay paslangin ng mga mananampalataya. Tatanggalan ng mga hindi mananampalataya, ang mga mananampalataya ng trabaho. Sasakalin ito ng mga iba pang mga gawain para mapilitan itong sumuway sa kautusan ng Panginoon. Ipagbabawal ang mga gathering dahil sa banta ng kalusugan o sa iba pang mga pamamaraan para mapatay nila ang iglesia. Ipapatupad nila na dapat dalawa lang ang anak at hindi pwedeng dumami ang mga mananampalataya. Mag-i-impose sila ng mga pamamaraan para pigilin ang pagbubuntis dahil ang pakay ng sanlibutan ay patayin ang salinlahi ng mga mananampalataya, sapagkat sa salinlahi ng mananampalataya ay naroon ng Panginoong Kristo. Doon umuusad ang buong kasaysayang ito. Laging pakay ng mga hindi mananampalataya ay sakalin ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Nakita ninyo kung anong ginawa ni Abel? Chapter 4. Sabi sa verse 4, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Hindi pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog dahil sa kanyang daladala. Pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog dahil yung panganay na tupa at yung dugo na dadana at yung handog na susunugin ni Abel ay picture ng ating Panginoong Kristo. Kaya niya pinahalagahan si Abel hindi dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa activity of faith na kanyang ginagawa, hindi dahil sa kanyang good works, kundi dahil sa Panginoong Kristo. Ngayon, sa susunod na talata, sabi sa verse 5, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha.
Nagdala si Cain ng kanyang mga ani at mga kanyang pinaghirapan. Malamang ang kamay ni Cain ay punong-puno ng sugat dahil sa mga tinik, dahil sinumpa ng Panginoon ang lupa at sabi, maglalagay ito ng mga tinik para mahirapan ka magtrabaho, sabi niya kay Adan. Malamang si Cain ay punong-puno ng sugat ang kanyang kamay, pinaghirapan niya ang mga handog na ito. At dinala niya sa Panginoon. Pero hindi pinahalagahan ng Panginoon ang handog ni Cain. At bago sabihin ng Biblia, ng verse 5, na hindi niya pinahalagahan ang handog ni Cain, una munang hindi pinahalagahan si Cain. Ibig sabihin, si Cain ay reprobate. Si Cain ay isang itinakwil ng Panginoon. At hindi pinapakinggan ng Diyos anumang panalangin ng mga itinakwil. Ang pinapakinggan lamang ng Diyos ay ang panalangin ng mga banal sapagkat si Kristo ang kanilang tagapamagitan at yung picture ni Kristo, yung magiging handog pangkasalanan ay yung tupa, yung panganay na tupa. At sino nagturo nito sa kanila? Ang Panginoon mismo sa Hardin ng Eden. Nung pumatay ang Diyos ng hayop at idinamit niya kay Adan at Eva, itinuro ng Panginoon kila Eva at Adan kung paano sila maghahandog. Hindi ito ang ginawa ni Cain. Ang ginawa ni Cain, ang inhandog niya sa Panginoon ay yung bagay na kanyang pinaghirapan mula sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Anumang bagay na ating ginagawa ay kasumpa-sumpa. Dahil ito ay laging nanggaling sa prinsipyo ng kasalanan at hindi sa prinsipyo ng buhay. Kahit gaano pa kaganda ang ating ginagawa, kung ito man ay para sa ating kapwa at para sa ating sarili o para man sa iglesia, lagi itong may bahid ng kasalanan at sabi ng Panginoon, hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Malibang si Kristo ang magpabanal sa ating mga gawa at maging katanggap-tanggap bilang pasasalamat sa Diyos. Pero by default, kasuklam-suklam ang ating mga gawain sapagkat ito ay galing sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Tayo man ay kasumpa-sumpa dahil galing tayo sa lupa at pare-pareho tayong galing sa alabok. Nung sinumpa ng Panginoon ng lupa, kasama tayo sa isinumpa ng Panginoon. Sapagkat tayo ay nakaugnay sa lupa at sa buong sangnilikha. Ang ginawa ni Cain ay ayaw niya sa ebanghelyo ng binhi ng babae. Ang gusto niya ay sa ebanghelyo ng kanyang sariling gawa. Hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Cain. Ang tinanggap lamang ng Panginoon ay yung katuwiran ng Panginoong Kristo na ang picture nito ay yung daladalang panganay na tupa ni Abel at iahandog niya sa Panginoon bilang mabuting samyo. Yun lamang yung handog na sinusunog na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang tema natin sa umagang ito, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Una, ang pangyayari. Pangalawa, ang karakter. Pangatlo, ang implikasyon. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ang pangyayari, ang karakter, ang implikasyon. Malinaw sa naunang talata, sa verse 8. Ang teksto natin ay verse 9. Ang naunang talata ay 8. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. Malinaw sa unang talata na ang punot dulo ng pagpaslang ni Cain kay Abel ay ang kanyang galit. Ito ang disposisyon ng mga hindi mananampalataya. Galit lagi ang mga mananampalataya sa ebanghelyo ng mga banal. Galit lagi ang mga hindi mananampalataya sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hangga't maaari, papatayin nila ito at sasakalin nila ito hanggang sa ito ay mapaslang sa loob man o sa labas ng iglesia. Sapagkat wala silang kinalaman sa ebanghelyo ng binhi ng babae. Wala silang kinalaman sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa oras na ma-confront sila ng ebanghelyo ng Panginoon, papatayin nila ito, papatayin nila ang mga pastor at mga propeta, papatayin nila ang mga pari,
Papatayin nila maging ang mga apostol at mga tagasunod ni Kristo, ang mga elder, ang mga deacon, maging ang buong iglesia ay papatayin nila para lang ang ebanghelyo na ito ay hindi makapanaig sa kanilang sariling ebanghelyo. Kahit sabihin mo ng isang church ay isang reform, kung ito ay nahahaluan ng gawa ng tao, ibig sabihin nito, kinapopuotan nila ang ebanghelyo ng kapahingahan, ang ebanghelyo ng binhi ng babae na ipinangako ng Panginoon mula pa sa hardin ng Eden. Ang nature kasi natin ay magpakapagod, hindi ba? 6 na araw kang gagawa, ito yung gagawin ng lahat ng iyong gawain, ngunit sa 7 araw ay magpapahinga ka. Kasi ang nature natin ay magpagod. Simula nung tayo ay magkasala, inilagay na ng Panginoon ang ating buhay sa kapaguran. At ang ibig sabihin nito ay kapighatian. At huwag niyong isipin na ayaw natin sa kapaguran ito. Ayaw natin sa gumagawa tayo at nagtatrabaho tayo para sa atin. Huwag niyong isipin na ayaw natin yun. Gusto natin sa kapaguran. Na kahit tayo ay mananampalataya, iniisip pa rin natin na meron tayong magagawa para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Halimbawa, kapag ikaw ay gumagawa ng isang nakasanayan mo na nakasalanan, ang gagawin, mananalangin ka na lang, family devotion, personal devotion, para sa tingin mo ay matatabunan yung ginawa mong kamalian. Yung kasi ating nature. Ito ay naka-imprint na sa atin at ito ay nananalitay na sa atin sa ating buto at kasukasuhan, sa ating kaluluwa at espiritu, yung kasamaan na ito. Yun yung ating nature. Magpakapagod. Sa araw-araw man o sa ating kaluluwa, gusto natin nagpapakapagod tayo. Yun yung nature na. Yun yung hinahanap natin. Pag sinabi ng Panginoon, biyaya lang ng Panginoon ang kaligtasan, ang gagawin natin, nauna ang tao, saka lang tutugon ng Panginoon. Totoo na ang Diyos ang nagtatag ng saligan, ng lahat, ng aking kaligtasan. Ngunit may a-apply lang yan, yung ginawa ng Panginoon, malibang tanggapin ko yung kapatawaran at sumampalataya ako sa Panginoon. Ang gusto natin, lagi tayong merong ambag. Yun yung ginawa ni Cain. Ayaw niya doon sa ebanghelyo kung saan nakatingin si Abel. At para mapatay niya yung ebanghelyo na yun, pinatay niya si Abel. Dahil ang nature ng tao at ng mga hindi mananampalataya ay mawala ng tuluyan ang ebanghelyo ng Panginoon. Sagabal para sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang punot dulo nito ay ang galit ni Cain dahil sa hindi kinalugdan ng Panginoon ang kanyang handog. Kaya niya pinaslang si Abel dahil una tigit sa lahat napupuot si Cain. Napupuot siya sa ebanghelyo ni Abel. Napuot siya sa sarili niyang kapatid. At yung pagsagot niya sa verse 9, makikita mo agad na napupuot siya sa Diyos. Pabalang ang ginawa niyang pagsagot. Ewan ko. Nakita ninyo ang implikasyon ng pagkapuot ni Cain doon sa ebanghelyo ng binhi ng babae? Na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng serpente? Ang implikasyon ng kanyang pagkapuot sa ebanghelyo ng binhi ng babae, kinapuotan niya ang kanyang kapatid, kinapuotan niya ang katotohanan, kinapuotan niya ultimately ang Diyos. Walang pag-ibig kay Cain. Totoo na ang mga hindi mananampalataya, kung minsan ay mas magaling pang umibig kaysa sa mga mananampalataya. Totoo na minsan ang mga hindi mananampalataya o kung hindi man madalas, ay mas magaling pa silang maging ina at maging ama ng tahanan. Mas mahusay pa silang maging asawang lalaki at asawang babae. Pero lahat ng iyon ay hindi nila ginagawa dahil meron silang pag-ibig. Ang lahat ng iyon ay ginagawa nila dahil napupuot sila sa Diyos. Ginagawa kasi nila ang lahat ng iyon hindi mula sa prinsipyo ng buhay o sa prinsipyo ng ebanghelyo. Nanggagaling sila sa prinsipyo ng kamatayan at pagkaalipin sa kasalanan. Kung ikaw ay alipin ng kasalanan, lahat ng ginagawa mo, walang mabuti dyan.
Lahat ng ginagawa mo ay pagkaalipin at walang anumang bahid ng kabutihan yan. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay nagmumula sa prinsipyo ng kamatayan at ng kasalanan, kagaya ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng Panginoon ang kanyang paghahandog. Sabi sa 1 John 3:12, ang mga gawa daw ni Cain ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid na si Abel ay matuwid. Pareho naman sila naghandog. Si Abel ay naghandog, si Cain ay naghandog. Parehas naman sila ng liturgy sa church. Si Cain ay umaawit, si Abel ay umaawit. Si Cain ay nakikinig ng preaching, si Abel ay nakikinig ng preaching. Si Abel ay naghahandog, si Cain ay naghahandog din. Si Abel ay nananalangin, si Cain ay nananalangin. Pareho sila ng liturgy. Pareho din sila ng confession, nagmumula sa binhi ng babae. Pareho sila ng 3 forms of unity na ginagamit. Pareho sila ng Biblia na ginagamit. Parehas pa nga sila ng translation sa Tagalog na ginagamit. Pero ang kinalugdan ng Panginoon ay yung kay Abel at hindi yung kay Cain. Kasi sabi ng Biblia, ang mga gawa ni Cain ay masasama. Ang mga gawa naman ni Abel ay puro mabuti. Titignan natin ito hindi sa kakayanan ni Cain. Ang bawat tao, ang bawat ginagawa ng tao ay puro masama. Elect man o reprobate, lahat tayo masama. Ang punto lang ng 1 John 3:12 ay lahat ng ginagawa ni Cain ay nanggagaling sa prinsipyo ng kamatayan at sa prinsipyo ng kawalan ng katuwiran. Dahil ang katuwiran ni Adan at Eva at ng mga salinlahi ng mga mananampalataya ay naroon sa binhi ng babae na nais sa katuparan sa katauhan, sa persona at magagawa ng Panginoong Kristo. Hindi doon nanggagaling ang prinsipyo ni Cain. Kaya ang kanyang mga gawa ay tinuring na masama. Ngunit ang mga gawa ni Abel, bagamat ito ay lagi may bahid ng kasalanan, ay itinuring na mabuti. Sapagkat ito ay binanal ng ibinuhos na dugo ng binhi ng babae sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Bagamat pareho sila naghandog, hindi mahalaga sa Panginoon yung form. Hindi mahalaga na ikaw ay naghahandog. Ang sabi ng Panginoon, bakit kailangan ko ba ang paghahandog ninyo? Hindi nyo ba alam na yung kinakatay yung hayop ay galing din sa akin? Kaya ba kayo naghahandog dahil nagugutom ako? Kaya ba kayo nagbibigay ng mga insenso at ng mga pagpalasa dahil nagugutom ako at nauuhaw ako? Sa tingin nyo, nakatingin ako sa mga inahandog ninyo? Hindi nakatingin ng Panginoon sa form. Bagamat pareho tayo ng liturgy, parehas tayo ng ginagawa, parehas tayo ng confession na kino-confess, ang mahalaga sa Diyos ay saan nanggagaling ang lahat ng prinsipyong ito? Saan nanggaling yung liturgy mo? Saan nanggaling yung confession mo? Kung wala dyan si Kristo at binahiran mo ito ng gawa ng tao, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kagaya ng ginawa niya kay Cain. Hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Cain. At ito ang nagbunsod kay Cain para magngit-ngit ang kanyang mukha. O sa orihinal, bumagsak ang kanyang mukha. Nang lumo si Cain, akala ko ba sapat yung ginagawa ko? In principle, naghandog ako sa Panginoon. Magkaiba lang kami ng handog, pero naghandog kami sa Panginoon. Akala ko ba sapat yung ginagawa ko? Pero binigo ng Panginoon si Cain. At nandumo ng husto si Cain at binunsod ito sa kanya ng pagkagalit at nagngit-ngit ang kanyang mukha. At malinaw din sa naon ng talata na hindi pinagplanuhan ni Cain ang pagpaslang kay Abel. Marami nagtuturo na ito daw ay murder o pinagplanuhan daw. Pero sa naon ng talata sa verse 8, hindi pinagplanuhan ni Cain ang pagpaslang kay Abel.
Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid, ibig sabihin kinumpronta niya ang kanyang kapatid dahil sa nangyari sa kanya, hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Cain at kinumpronta niya si Abel. Ano bang meron sa iyo? Bakit tinanggap ng Panginoon ang handog mo? At yung sa akin ay hindi tinanggap ng Panginoon. Pinaghirapan ko naman yung sa akin, yung sa iyo rin naman ay hinandog mo na ayon sa kung ano inuutos ng Panginoon. At nangyari, sabi sa verse 8, nang sila'y nasa parang, dalawa sila nagtatrabaho, yung isa nagpapastol, yung isa naman ay nagtatanim, nagbubungkal ng lupa. Tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. Habang nagtatrabaho sila, at ginagawa nila ang kanilang mga obligasyon sa araw-araw, ang kanilang pananagutan sa tipan, ang kanilang mga dapat gawin bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Kinumpronta ni Cain si Abel, at dahil punong-puno siya ng galit, dahil sa naging disposisyon ng Panginoon sa kanya, kinumpronta niya ngayon si Abel. At marahil nagkaroon sila ng pagtatalo. At kaya sinabi dito, tumindig si Cain. Dinipensahan niya ang kanyang sarili at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Marahil kinausap niya si Abel, at nagtalo sila at tumindig si Cain laban sa kanyang kapatid. At sa kanyang ginawa, pagkatapos niyang gawin yung krimen, pagkatapos niyang paslangin ang kanyang sariling kapatid, at ito yung unang-unang tagpo sa Biblia na dumanak ang dugo ng tao. Pagkatapos niyang paslangin ang kanyang kapatid, umakto siya na parang walang nangyari. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Hindi ko alam. Umakto siya na parang walang nangyari at ginawa niya pa rin ang mga dapat niyang gawin sa araw na iyon. Nagbungkal pa rin siya ng lupa, nag-harvest pa rin siya, tinipon niya pa rin yung mga na-harvest niya. At alam niyo kung ano gagawin niya pa? Dahil ang konteksto nito ay sa konteksto ng paghahandog. Pagkatapos siyang tipunin ang kanyang mga na-harvest, pagkatapos siyang patayin ang kanyang kapatid, pupunta siya sa altar at iaalay niya ang kanyang mga handog. Kung hindi lang siya hinarang ng Panginoon. Sabi sa verse 9, at sinabi ng Panginoon kay Cain, hinarang ng Panginoon ang paghahandog ni Cain. Nasaan si Abel na yung kapatid? Yung tanong na ito, hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos kung anong ginawa ni Abel, ay ni Cain. Yung tanong na ito ay hindi nangangahulugan na walang alam ng Diyos sa ginawa ni Cain. Alam na alam ng Diyos kung ano nangyari. Pero upang maging matuwid ang Diyos, kinakailangan na ma-expose ng Panginoon at mailahad ng Panginoon at maipakita ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng tao. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Upang maging sa bibig ni Cain ay manggaling ang kanyang ginawang kasalanan. Siya mismo ay hindi makakatanggi sa tanong ng Panginoon. Hinarang siya ng Panginoon at siniyasat ng Panginoon ang laman ng kanyang puso. Ang laman ng kanyang puso ay galit. Ang sagot ni Cain, sabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ang sagot ni Cain sa Diyos ay pabalang. Wala itong kahit anumang bahid ng paggalang o pagrespeto sa Diyos. Ganito ang mga hindi mananampalataya. Wala silang anumang galang o pagrespeto sa kautusan ng Panginoon at sa mga katuwiran na inilahad ng Panginoon. Bagamat ito ay nalalaman nila, bagamat ang Diyos ay malinaw nilang nakikita ang kanyang hindi nakikita ang kapangyarihan sa buong sangnilikha, ngunit binabaligtad nila at twist nila yung truth ayon sa kanilang panlasa at ayon nila sa truth na yun. Ayon nila sa katotohanan na mayroong nag-iisang Diyos, na mayroong hindi nakikitang Diyos, na siyang may lalang ng langit at lupa, at sa oras na maipaliwanag sa Ebanghelyo ng Panginoon anong ibig sabihin ng mga nasa buong sanlilikha, tatanggihan ulit nila ito. Sapagkat wala silang anumang paggalang sa kautusan
at sa pangangaral sa karunungan ng Diyos mismo. Wala silang anumang paggalang sa Diyos. Nung siya ay kinompronta ng Panginoon, hinarang siya ng Panginoon, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sabi niya, ewan ko. Alam niyo sa sagot na yon, lumabas agad sa bibig ni Cain. Itinatanggi niya yung kasalanan ng ginawa niya. Samantalang yung tanong ng Panginoon na hindi siya inaakusahan, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Hindi ba't kayo magkapatid? Hindi ba't dapat kasama mo siyang naglilingkod sa akin? Hindi ba't dapat kasama mo siya sa church? Hindi ba't dapat kasama mo siyang nag-aalay ng mga handog at nagpapasalamat sa akin? Nasaan ang iyong kapatid? Bakit hindi kayo magkasama? Hindi ko kayo nilikha na magkahiwalay. Nilikha ko kayong magkapatid. Iisa kayo ng puso at dugo na nananalaytay sa inyo. Nasaan ang iyong kapatid? Itinanggi agad ni Abel ang kanyang ginawa, bagamat hindi naman siya inaakusahan ng Panginoon. Guilty agad si Abel sa kanyang ginawa. Ewan ko. Hindi ko alam. Sabi niya. Wala pa naman tinatanong ang Diyos patungkol sa kanyang ginawa. Pero kusa nang lumabas sa kanyang bibig. At ito ang mangyayari sa kahatulan ng Panginoon. Hindi maitatanggi ng mga masasama ang kanilang mga kasalanang ginawa at ang sala na kanilang minana kay Adan. Manggagaling sa kanilang bibig. Habag-habag ako sa harapan ng Panginoon. Wala kang anumang makikitang pagsisisi sa mukha ni Cain. Wala kang anumang makikitang pagsisisi sa mukha ng isang di mananampalataya na si Cain. Nung kinonfront ng Panginoon si David, agad na pinagkalooban ng Panginoon si David ng pagsisisi ng kasalanan. Pinatay ni David ang kanyang kapatid, si Urias. Inasawa ni David ang asawa ng kanyang kapatid na si Urias. Sabi ng kapatid, ibig sabihin, ito ay kanyang kadugo ayon sa kanilang kinagis ng Israel. Pero binigyan ng Panginoon si David ng pagsisisi. Pero kay Cain, pinagkait ito ng Diyos. Nung kausap ni Cain ang Diyos, wala kang makikitang anumang remorse o kalungkutan sa kanya. Proud si Cain sa kanyang ginawa. Hindi ko alam, sabi niya. Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? At masasalamin sa naging ugali ni Cain, yung naging ugali ng kanyang salinlahi, si Lamech. Kung paanong si Cain ay ipaghihiganti ng 7 beses, ipaghihiganti ang aking ginawa ng 77 ulit. Proud na proud ang mga hindi mananampalataya sa kanilang ginawang pagpaslang sa mga mananampalataya. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Tama lang yun. Nagngingit-ngit pa rin ang kanyang mukha tulad ng mga nakarang araw. Walang repentance sa mukha ni Cain. Walang repentance sa puso ni Cain, sapagkat hindi ito ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. At sa kanyang galit at pagtanggi, upang hindi siya maging responsable sa kanyang ginawa, aminado siya na ginawa niya iyon, at pilit niya itong tinatago sa harapan ng Panginoon na parang hindi niya talaga nakikilala ang Diyos. Hindi niya nakikilala ang Diyos na sumisiyasat ng puso ng tao. Akala niya ang puso ng tao ay malayo sa harapan ng Diyos. Upang maitago ito at upang mawala yung responsibility ni Cain sa kanyang ginawa, binato niya ngayon ng Diyos. Binato niya ang Diyos ng isa ding tanong. Pagtanong ng Diyos sa kanya, nagtanong din siya sa Diyos. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Bakit ako ang tinatanong mo?
Ano man mangyari sa kanya, hindi ako responsable sa nangyari sa kanya. Hindi ako ang kanyang tagapagbantay. Kahit mamatay si Abel, wala akong kinalaman kay Abel. Wala siyang ugnayan sa akin. Simula nung malaman ko na ang kanyang ebanghelyo ay ang Panginoong Kristo, wala siyang kinalaman sa akin. Papaslangin ko ang mga mananampalataya. Ito man ay nasa loob o nasa labas ng iglesia. Isang tanong na nangangahulugang hinubad na ni Cain ang kanyang pagiging nakakatandang kapatid kay Abel. Hindi ba't ganito rin ang ginawa ni Esau? Isang itinakwil at isang reprobate. Hinubad ni Esau ang kanyang pagkapanganay para lamang sa isang sabaw. Hinuhubad ng mga reprobate ang kanilang anumang ugnayan sa iglesia ng Panginoon. Sa oras na mag-manifest ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Anong kinalaman ko kay Abel? Sa original, ang ibig sabihin ng tagapagbantay ay tagapagtanggol. Bilang panganay, si Cain ay dapat ipinagtatanggol ang kanyang kapatid na si Abel. Ibig sabihin ng tagapagtanggol ay taga-preserve ng buhay. Kaya nga ang Diyos ay tagapagtanggol natin. Pinipreserve niya ang ating buhay. Sa dami ng ating mga kaaway, ay ang Diyos ang siyang tagapagtanggol natin at pinipreserve tayo ng Diyos upang hindi tayo mapahamak. Yun ang obligasyon ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Hinubad iyon ni Cain, ang sabi niya, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid na si Abel? Hindi siya ang tagapagtanggol ni Abel, unat sa pool. Sapagkat siya ang papatay kay Abel. Si Abel na dapat niyang pinagtatanggol at pinapanatili ang kanyang buhay, siya ang papatay kay Abel. Totoo ang sinabi ni Abel. As sinabi ni Cain, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ang sinasabi ni Cain, hindi ako ang tagapagbantay ni Abel. Totoo yun. Sapagkat siya ang papatay kay Abel. Anong implikasyon ng tagpong ito sa atin ng mga mananampalataya? Anong implikasyon ng tanong ni Abel, ng tanong ni Cain sa Diyos? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Unang implikasyon nito, kahit kailan ay walang fellowship ang sanlibutan sa atin. Bagamat lahat tayo ay iisa kay Adan, lahat tayo ay galing sa alabok at organically, tayo ay mula kay Adan, ayon sa ating laman, ayon sa ating kalikasan, ayon sa ating adhikain at laman ng ating puso't isipan, tayo ay mula kay Adan. Tayo ay makasalanan, kagaya ni Adan. Tayo ay nagmana ng sala at kabulukan ni Adan. Ngunit sa usapin ng katuwiran, bagamat ang lahat ng tao ay mula kay Adan, sa usapin ng katuwiran, sila ay walang kinalaman sa atin. Lahat ng nanggaling kay Adan, lahat ng iniwan ng Panginoon kay Adan, at hindi napasailalim sa pagiging ulo ni Kristo, lahat ng naiwan sa kapighatian nung kanilang minana ang sala at kabulukan ni Adan at iniwan sila ng Diyos sa kamatayan, sa usapin ng katuwiran, wala silang kinalaman sa atin. Kaya natural lang sa mga hindi mananampalataya, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid na si Abel? Anong kinalaman ko sa mga mananampalataya? Wala silang anumang fellowship o kinalaman sa atin. Kaya napakasakit tignan kapag ang isang mananampalataya ay mas masaya pa sa piling ng mga hindi mananampalataya. Pagamat wala silang kinalaman sa atin at ang pakay nila ay patayin ng mga mananampalataya. At wala silang ebanghelyo katulad natin. At wala silang Kristo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Napakasakit tignan kapag ang mga mananampalataya ay mas nag-i-enjoy pa sa kasama ang mga hindi mananampalataya.
Mas nag-enjoy pa silang kausap ang mga hindi mananampalataya. Sinasalig nila ang antithesis. Hindi natin sinasabi na huwag kayong makipag-usap sa mga hindi mananampalataya. Hindi masama na magkaroon ka ng kaibigan ng mga hindi mananampalataya. Pero ibang usapin kapag sinasang-ayunan mo na yung prinsipyo na meron sila. Ibang usapin kapag ang impluwensya nila ay naiimpluwensyahan na ang kaisipan mo. Ibang usapin na kapag ang pag-ibig nila sa sanlibutan at yung mga bagay na nasa sanlibutan ay naging pag-ibig at pag-ibig mo na rin sa mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi masama na magkaroon ng kaibigan na hindi mananampalataya. Hindi naging masama na si Abel ay naging kapatid niya si Cain. Ngunit ito ay usapin na ng prinsipyo. Usapin ng spiritual separation ng church at ng mga hindi mananampalataya. Ang pakay ng mga hindi mananampalataya ay usigin tayo ng usigin. Wala silang kinalaman sa atin. Wala tayong lasa sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Pero ano gagawin ng sanlibutan? Uusigin kayo, papatayin kayo. Kasi nga, ang sanlibutan, ang iglesia ay walang lasa sa sanlibutan. Tayo ay asin para sa Panginoon, hindi para sa mga hindi mananampalataya. Darating ang panahon habang papalapit ng pagdating ng Panginoong Kristo. Ang iglesia ay magdadanak ng dugo na hindi lubos maisip ni naman. At ang gagamitin ng Panginoon para maisakatuparan ito ay ang mga hindi mananampalataya. At ang mga hindi mananampalataya na ito ay hindi lamang sila naroon sa labas ng iglesia, kung minsan ay narito pa sila sa loob ng iglesia at kasama natin na nananambahan. Ngunit ang pakay nila, patayin ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat wala silang kinalaman sa atin. Ngunit ang buong sangnilikha ay maghihiganti kasama ng mga banal. Narinig nyo ang sabi ng Panginoon? Ang lupa ay tinanggap ang dugo ng iyong kapatid na si Abel. At sumisigaw sa akin ng lupa. At tinanggap ng lupa, ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at tinanggap ng lupa ang dugo ng iyong kapatid. Mula ngayon ay hindi na magbibigay ng lakas at bunga ang lupa para sa iyo. Sinumpa ng Panginoon si Cain sa pamagitan ng lupa. Kung maalala natin yung sinabi ni Pablo, kasama sa tipan ng Panginoon ng buong sangnilikha. Sabi ni Pablo sa chapter 8 ng Romans, na ang buong sangnilikha ay nananaghoy at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kasi ang buong sangnilikha, ang langit at lupa ay napasailalim ng sumpa ng Panginoon, ang hindi nila gusto. Ngunit dahil si Adan, ang federal head ng humanity, dahil si Adan ang ulo ng sangkatauhan at siya rin ang ulo ng buong sangnilikha, nung nagkasala si Adan, ang buong sangnilikha ay napasailalim din ng hatol ng Panginoon. Kaya ang buong sangnilikha ay nananaghoy at umiiyak sa Panginoon, naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, kung saan ang mga anak ng Diyos ay ipapahayag ng Diyos bilang mga matuwid. Dahil sa oras na yun, matatapos ng paghihirap ng buong sangnilikha. Kaya sabi ng Panginoon, tinangkap ng lupa ang dugo ng iyong kapatid at umiiyak sa akin ng lupa at maghihiganti ngayon ng lupa laban sa iyo. Kahit nakapagtayo si Cain at tinawag niya ito alinsunod sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch, ng isang lunsod, nakapagtayo si Cain, ngunit ang lahat ng iyon ay sumpa para sa kanila. Nakapagtayo sila ng mga tolda at nakapaglinang sila ng mga tagapag-alaga ng tupa, nakagawa sila ng mga tula, nakagawa sila ng mga instrumentong panugtog, nakagawa sila ng mga nagpapanday at mga sandata na bakal. Pero lahat ng yun ay sumpa ng Panginoon sa kanila. Dahil yung lupa na kanilang pinagmamalaki, galing sa lupa ang inihandog ko sa iyo, Panginoon. Pinaghirapan ko ito, sugat-sugat ang kamay ko, inihandog ko sa iyo. Yung lupa na pinagmamalaki nila, yun yung lupa na hahatol sa kanila.
ang buong sangnilikha ay maghihiganti laban sa mga itinakwil at alang-alang sa mga banal ng Panginoon, sa mga hinirang ng Panginoon. Darating ang Panginoon at ililigtas niya ang iglesia kasama ang buong sangnilikha para maghiganti sa bawat isang hindi sumasampalataya sa Panginoon, katulad ni Cain. Panghuling implikasyon nito, huwag natin kakalimutan na si Cain ay mananampalataya. Sila ay galing sa Eden, at ang Eden ay templo ng Panginoon, sapagkat naroon si Adan bilang hari, pari at propeta, at naroon ang paghahandog ng Panginoon. Si Cain at si Abel ay simulat sa pool ay nagmula sa salinlahi ng mga mananampalataya at sa sambahayan ni Adan na isang mananampalataya. Kaya si Cain din ay mananampalataya. At hindi natin matatanggihan. Sa oras na si Cain ay naghandog sa Panginoon, ibig sabihin si Cain ay isang mananampalataya. Si Cain ay nag-confess ng kanyang faith publicly. Si Cain ay nagsasabi na siya ay naniniwala na si Kristo ang tanging pag-asa at katuwiran niya para sa kanyang kaligtasan. Kaya nga, nung pagkatapos ng paslangin si Abel, hinarang siya ng Panginoon dahil pupunta ulit siya sa altar para mag-alay sa Panginoon. Ganun yung mga hindi mananampalataya. Pagkatapos nilang bigyan ng ibang kahulugan ng Ebanghelyo, pagkatapos nilang paalisin yung mga mangangaral na siyang nagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon, pupunta ulit sila sa iglesia para magpuri sa Panginoon. Gagawin ulit nila ang kanilang nakasanayan at tradisyon at magpupuri ulit sila sa Panginoon. Hindi ito usapin sa pagitan ni Cain at ni Abel. Hindi ito usapin muna ng mga nasa labas ng iglesia. Ito ay usapin muna ng mga nasa loob ng iglesia at kasama na nagpupuri ng mga banal. Ngunit hinarang ng Diyos si Cain. Bagamat siya ay isang reliyosong tao, ngunit hinarang siya ng Panginoon. In-expose ng Panginoon yung laman ng kanyang puso at napatunayan na siya ay hindi mananampalataya. In-expose ng Panginoon ang laman ng puso ng isang confessing member, laging umaattend ng Bible study, laging umaattend ng essentials o dumadalo sa mga gawain. In-expose ng Panginoon ang kanyang puso at nakita na siya ay tunay na hindi mananampalataya talaga. Bagamat pareho siya ng kino-confess ng mga hinirang ng Panginoon. Isa itong katotohanan na minsan ang pumapaslang pa sa mga hinirang o sa mga mananampalataya ay yung mga nasa loob ng iglesia. Sapagkat ang sanlibutan, meron siyang napakainam na sandata, mga espiya sa loob ng iglesia. Tayo ay nahaluan ng mga hindi mananampalataya. At maging mapagbantay tayo, mga minamahal, na baka sa ating kabulukan ay makalimutan nating ang mga kapatid natin ay pananagutan natin sa Panginoon. Maging mapagbantay tayo na huwag kapuotan ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa anumang paraan. Hindi mo kakumpetensya ang mga kapatid mo sa Panginoon. Ang mga kapatid mo sa Panginoon ay kasama mong naghahandog ng panganay na tupa at nagpapadanak ng dugo sa altar ng Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Walang dahilan para hubarin natin ang ating responsibilidad bilang magkakapatid sa Panginoon para lang bigyan daan ang pagnanais nating maging mapag-isa, maging isolated, o walang pakialam kahit alam mong naghihirap na ang kapatid mo o lumakad sa kasalanan o maging ang kapatid mo na lumalakad sa kasalanan. Huwag nawang mangyari na ang ating iglesia ay matulad kay Cain na walang kahit katiting na pagmamahal sa kanyang kapatid. Mga minamahal, ang labanan ay hindi sa pagitan ng mga kasapi ni Kristo, sapagkat si Kristo ay hindi nahahati. Si Kristo ay may isang katawan lamang at hindi putol-putol at hati-hati.
Mas nanaisin pa nating magdusa sa kamay ng mga hindi mananampalataya kaysa makita natin ang ating mga sarili na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa iglesia. Sapat na sa atin na malamang makasalanan tayo at pare-pareho tayong makasalanan at mananatili ang pagiging makasalanan na iyon hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Sa ayaw mo't sa hindi, makakasama mo ang mga makasalanan na iyon, kasama mong naglilingkod sa Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo. Kaya sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid, huwag nating isipin na tayo higit sa kanila. Isulong lagi natin ang kapakanan ng bawat isa. Tayo ay nilikha ni Kristo ayon sa Espiritu bilang tagapagbantay ng bawat isa. Lalo na mga office bearer, elder, pastor, at ang deacon. Kayo ay tinalaga ng Panginoon na maging tagapagbantay ng kasapi ng iglesia ng Panginoon. Huwag nawang mangyari na kayo ay maging kukupad-kupad sa pananagutan ninyo sa mga kasapi ng Panginoon. Maging huwaran kayo sa pagsusulong ng pakikipagkaisa sa iglesia at maging huwaran kayo sa pagsusulong lagi ng katatagan at pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Mga kapatid, hindi tayo magkakaiba ng pinanggalingan sapagkat tayo ay may iisang dugo na dumadaloy sa atin mula sa krus ng Kalbaryo. Iisang dugo na nananalaytay sa ating espiritu at kaluluwa na nagmumula lamang sa kaligtasan at katuwiran ng Panginoong Kristo. At mula sa prinsipyong iyon, mga minamahal, papagtibayin natin ang ating iglesia sa ating pakikipag-ugnayan bilang magkakapatid sa Panginoon. Oo, ikaw ay may pananagutan sa iyong kapatid at yun ang ating sagot bilang mga hinirang ng Panginoon. Amen. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, ikaw na banal at nag-iisa. Panginoon, paunawa mo sa amin ang iyong kalooban at bigyan mo kami ng sigasig upang isulong lagi ang kaisahan ng iglesia at nawa, Panginoon, ang kaisahan lamang namin ay hindi dahil sa aming sariling pagnanais, kundi alang-alang lamang sa katotohanan ng Panginoon. Sapat na sa amin, Panginoon, na kami ay nagko-confess ng iisang confession at kami ay nananatili sa iisang iglesia kung saan naroon ang Panginoong Kristo. Sapat na ito upang makapamuhay kami ng matiwasay kasama ng aming mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ito lamang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon para sa ating benevolence at evangelism fund. Awitin natin ang Psalter 370 na Communion of Saints, versification ng Psalm 133. Psalter 370.
Such love is like anointing oils. The Lord sing praise for holy joy. The servants of the Lord. Such love increasing joy steals, as Lord as loves of pure seals, refreshing to these hands. The Lord opens His blessings there, and they that walk in love shall share in life that never ends. Israel, who only doeth wonders in glory and excel, who only doeth wondrous works in glory and excel. Blessed be His glorious name to all eternity. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat at Happy Lord's Day po dyan sa Laguna. Again, congratulations po sa Sotomayor family. Nawa ingatan kayo ng Panginoon, maging supling na ipinanganak ni Sister Winnie. Salamat po. Happy Lord's Day po sa inyo. Dito po na to. Hindi ka ayaw na kain. Kami na may kain. Lumipad na sir. Hindi maksimay ka talaga na. October yung diba? 24 pa pala, puweta na kami.